Magandang balita po, idineklara na ng Pag-asa ang umpisa ng tag-ulan. Balita po ng GMA News, Pag-asa declares onset of rainy season. Ay, salamat naman po. Tapos na yung nakamamatay na init. Sobra naman po kasi talaga ang naging init nitong nakaraang summer. Taon-taon na lang, painit po ng painit ang temperatura sa ating mundo. Itong mga nakaraang taon, nararamdaman na po natin ang pag-init ng mundo sanhi ng global warming, pero itong taon po na ito ay idineklara pong pinakamainit simula nang magtala sila ng record ng init. At ang April po ang pinakamainit globally. So wini-welcome po natin ang tag-ulan. Kaya lang huwag naman po sana tayong tadtarin ng mga bagyo. Tama na yung paulan-ulan. Pero dapat po, naghahanda na tayo para sa mga bagyong darating. Pero sa ngayon, magpasalamat po tayo at tapos na ang napakainit na summer. Okay, balita po sa ngayon. Palubog na nga ba ang barko ni ex-President Rodrigo Duterte? Kung papansinin po natin ang mga nakaraang kaganapan, mukhang ganun na nga ang nangyayari. Dahil po sa sunod-sunod na pagrarally nila na imbis na maging peace and prayer rally, alam na po natin kung anong klaseng rally po ang nagaganap pag ang grupo ni Duterte ang nag-imbita at sinabing meron silang prayer rally. Alam na po natin yan. Na kunya-kunyarian lang pong prayer rally yan. Na yan po ay murahan rally na nagpapanggap na prayer rally. Kaya nga hindi sila nagtatagumpay dahil pati yung sinasabing prayer ay binabastos na nila. Saan ka ba naman nakakita ng prayer rally na puro pagmumura ang maririnig mo mula sa kanilang mga leaders? At dahil po dyan, aminin man nila o hindi, kaya po nabawasan ang mga supporters ni ex-President Rodrigo Duterte. At hindi po natin yan maikakaila dahil kahit na sa partido ni former President Rodrigo Duterte, talaga pong nagkakalasan na ang kanyang mga miyembro. At ang pinakabagong ang balita ng pagkalas ng mga miyembro ng PDP ng 60 PDP Laban members in Negros Occidental Volt Party. At least 60 members of the Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan in Negros Occidental have resigned from the political party chaired by former President Rodrigo R. Duterte. The mass resignation was announced by Mayor Albi Benitez here in a media interview on Monday, May 27. Benitez said they tendered and signed their irrevocable resignation after a meeting on Saturday, May 25. Kasama po sa mga nag-quit ay 8 mayors at 5 vice mayors. Benitez said they will collectively decide on their next steps and which political party they will join. Last year, Benitez announced the creation of the Kilusan ng nagkakaisang Pilipino political party that he will lead. He earlier said that the formation of the KNP aims to embrace President Ferdinand R. Marcos Jr.'s unifying platform. So, ayan. Naglilipatan na po sila papunta sa partido ni President Bongbong Marcos. At alam nyo, siyempre yung mga bitter dyan, sasabihin, siyempre sino ba ang nakaupong presidente? Talagang doon maglilipatan itong mga political butterflies na ito. Pero ganun po talaga Kumbaga sabi nila, weather lang yan. Pero yan po ang nagpapatunay na pawala na po ang ningning ni former President Rodrigo Duterte. At marami ang nagsasabi, ang dahilan niyan ay hindi po sila sang-ayon sa ginagawa ni ex-President Digong. Saan ka ba naman kasi nakakita ng ex-President? Imbis na manahimik na lang or tumulong na lang sa bansa, nangunguna pa sa pagbatikos sa ating gobyerno. Bakit hindi na lang manahimik? Total, tapos na ang kanyang termino at pabayaan ang bagong administrasyon sa kanilang diskarte. Well, actually, marami pa siyang hindi nagawa. Kaya siguro, gusto niyang panghimasukan kung paano paandarin ni President Bongbong Marcos ang ating bansa. At porke hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ni Digong
ang pagpapalakad ni President Bongbong Marcos, ito na. Naging oposisyon na sila. Well, pabayaan po natin sila. Kanya-kanyang trip yan eh. Pero sino ba ang nawawalan? Kundi ang kampo ni ex-president. Sumunod pong nag-resign si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. She tendered her resignation as a member of the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. At ang dahilan niya, recent events have made it clear that her continued membership is no longer tenable. Ang pagkakaalam ko kaya nag-resign si Governor Garcia ay dahil sa sigalot nila ni Cebu City Mayor Michael Rama. At pagkatapos po mag-resign ni Governor Garcia, sumunod naman po si Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Ang kanya naman pong dahilan dahil gusto niyang ipagpatuloy yung kanyang unity with Cebu Governor Gwendolyn Garcia. So nakita niyo na yan? Sunod-sunod po ang resignation ng mga miyembro ng PDP. Sana populutin ngayon itong si Rodrigo Duterte. Although meron po siyang sinabi dati na kahit nag-iisa na lang daw siya, tatayuan pa rin niya ang PDP. Ngayon ang tanong, makaapekto kaya ang pag-alis ni Garcia sa PDP sa kandidatura ni Sara Duterte sa 2028? Alam po natin na ang Cebu ay vote-rich po yan. Ngayon umalis na si Garcia sa PDP. Paano na si Sara Duterte? Malamang natalikuran na siya ng mga Cebuanos. Although matagal pa naman ang 2028, hindi pa po natin talaga masasabi kung ano ang magiging kapalaran ni Sara Duterte pag siya ay tumakbo bilang presidente sa 2028. But again, sa mga kaganapan pong nangyayari, namimiligro po ang kandidatura ni Sara Duterte na siya namang isinisisi nila kay President Bongbong Marcos na naman. Hindi pa ba naman tayo nasanay? Lahat na lang nangyayari, lahat na lang ng kaganapan sa Pilipinas ay isinisisi kay President Bongbong Marcos. Ngayon, kung hindi mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028, wala pong dapat sisihin dyan kundi ang tatay niyang si Rodrigo Duterte. Dahil imbis na makipagtulungan sa current administration, hindi niya yata maalis sa isipan niya na tapos na ang kanyang termino at hindi na siya ang presidente. At iba na po ang presidente natin, yung taong tinawag niya na weak leader. Sumunod na dagok sa kampo ni Duterte, Supreme Court pinaboran ang petisyon ng DOJ na ilipat ang pagdinig sa dalawang kaso ni Pastor Quiboloy patungo sa Quezon City Regional Trial Court. Pinaboran ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng Department of Justice na humihiling na ilipat sa Quezon City RTC ang pagdinig sa dalawang kaso ni Pastor Apollo Quiboloy na inihain sa Davao RTC. Ayon sa Supreme Court, nakakita sila ng isang compelling reason para payagan ang paglilipat ng venue upang maiwasang magkaroon ng public interest. Makatutulong rin ito upang maihayag ng malaya ng mga testigo ang kanilang mga testimonya laban sa pastor at iba pang akusado. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong may kinalaman sa sexual abuse at child abuse sa Davao City Regional Trial Court habang may kinakaharap ding itong qualified human trafficking na dinidinig sa Pasig City. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang pastor. Pero pasasaan ba? Kung hindi lilitaw itong si Quiboloy, matutuntun at matutuntun siya. Lalo na at nagpadala na ng 2 batalyon ng Special Action Forces ang PNP sa Davao. Dahil hindi po kasi maaalis sa isipan ng tao na ang mga kapulisan sa Davao ay hawak ng mga Duterte. Totoo man o hindi, hindi po maaalis yung pagdududa na yan. Dahil ang Davao po ay hawak ng mga Duterte. So, naturally, ang isipin natin, hawak nila ang kapulisan doon. Kaya nga po, may 4 na po na Davao City police officers were ordered relieved from their posts. At para mawala din ang duda ng taong bayan sa kalalabasan ng kaso ni Quiboloy sa Davao, ipinalipat na po ang kasong yan sa Quezon City Regional Trial Court. Para na rin ang mga testigo
ay malayang makakapagpahayag ng kanilang mga testimonya ng walang takot na baka sila ay respakan. At siyempre, para mawala din po ang isip ng taong bayan na baka magkaroon ng hocus-pocus kung doon sa Davao gagawin ang paglilitis. So ayan, lumiliit po ang mundo ni Kibuloy at ni Duterte na kung tutuusin po, kung iisipin natin, kasalanan din po yan ni former President Duterte. Pinili niya na maging oposisyon. Pinili niya na kontrahin si President Bongbong Marcos dahil akala niya kakayanin niya si Bongbong Marcos. Doon sila nagkamali. Kaya nga kung ano-ano na lang ang ginagawa nila, rally sila ng rally. Pinupukaw nila ang damdamin ng taong bayan para maggalit kay President Bongbong Marcos. Ngayon nga, meron pa silang Marcos Alis Dyan movement. Akala naman nila, papabor sa kanila ang mayorya ng taong bayan. Lalo na at kitang-kita na ang barko ni former President Rodrigo Duterte ay palubog na. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.